Magandang araw. Ako si Edward Philip C. Lorenzo from BSIT Major in Automotive. Ngayon, papakita ko sa inyo ang tamang paraan ng pag-check ng ating sasakyan bago bumiyahe gamit ang blow baggage method. Mahalaga ito para masiguradong ligtas ang ating biyahe at nasa kondisyon ang ating sasakyan. Tara! Ito ang meaning ng blow baggage method. Una, B. Battery. At dito nakalagay ang ating battery ng sasakyan. Check-in ang mga terminal kung mahigpit at walang kalawang o corrosion. So, tignan natin to kung so, okay naman siya, mahigpit naman siya. Walang Pangalawa, L. Lights. Siguraduhin gumagana lahat ng ilaw. Ang headlight, ang signal light, at brake lights. So check natin kung gumagana lahat. Una, tingnan natin ang headlight. So, gumagana naman siya. Tapos, signal light. Okay, gumagana siya. Sunod natin i-check ang brake lights. So, gumagana naman siya. Pangatlo, oil. Tignan natin ang engine oil. Dapat sakto lang siya sa dito lang sa level na to, hanggang yan lang. Hindi dapat susobra dyan o hindi naman dapat bababa. Kailangan. So may laman pa naman siya at okay lang naman, sakto lang naman. Balik na natin. Kaapat, WO water. Siguraduhin sapat ang tubig o coolant sa radiator para maiwasan ang pag-overheat ng ating mga makina. So, dito nakalagay ang kanyang radiator dito sa ilalim. Ito. Yan. Ikalima, brakes. Siguraduhin hindi matigas at hindi lubog ang brake pedal. So, ito yung front brake niya. So, check natin kung gumagana. So, ito naman siya, malakas ang preno niya. Ito naman yung sa likod o rear brake. So, sakto lang siya. At i-check natin ang mga brake fluid kung may laman pa. So, dito yung sa may front brake. So, pakita mo ba dito? So, may laman pa naman siya. Na dito. At dito naman yung sa rear brake. So, may laman pa naman din siya. So, goods. Ika-anim, air. So, dito, i-check natin yung mga gulong sa harap at likod. So, unahin natin itong front tire. So, sakto lang naman siya yung
kailangan hindi sobrang tigas at hindi naman malambot. Kasi pwedeng mag-cause ng aksidente. Lalo sa pag madulas or may mga buhangin ng daan. Check natin ang rear tire sa likod na gulong. So, sakto lang naman din siya. Hindi masyadong matigas at hindi naman lambot. Kapito, G. Gas. Kailangan sapat ang ating krudo o gasolina bago tayo magbiyahe. So, kailangan check muna natin yung may gasolina sa. So, yun, marami pa. Ikawalo, engine. Bago tayo magbiyahe, i-check muna natin ang makina ng ating mga sasakyan kung may kakaibang tunog o may naglilik. So, titingnan natin siyang paandarin para malaman natin kung okay naman siya. Wala naman naglilik. Wala naman akong narinig na kakaiba. Kaya, okay lang. Ika-siyam, tire. Check natin ang gulong kung may nakatusok ba o may hiwa. Ikutin natin. Wala naman. Check natin ang likod. So, wala din. Ika-sampu o ang huli. S. Self. At syempre, tayong mga driver, kailangan, bago tayo magmaneho, dapat hindi tayo puyat or hindi tayo nakainom. Kasi syempre, para maiwasan natin ang disgrasya at hindi din tayo makadisgrasya. Karagdagang paalala. Kung sakaling tumaas ang temperature gauge habang bumibiyahe tayo, huwag magpanik. Itabi agad ang sasakyan, patayin ang makina at hayaan itong lumamig bago buksan ang radiator cap para maiwasan ang papasok. Ano ang 3-second rule? Ito ay paraan para mapanatili ang ligtas na distansya sa sasakyan sa unahan. Magbilang ng 3 segundo mula sa dinaanang punto ng sasakyan sa harap. Ano ang ibig sabihin ng double solid yellow line? Ibig sabihin nito ay bawal mag-overtake o tumawid sa linya. Ano ang ibig sabihin ng defensive driving? Ito ay ang pagmamaneho ng maingat, laging alerto at handa sa anumang posibleng panganib sa kalsada. Ano ang gagawin kung pumalya ang preno? Manatiling kalmado. Mag-engine brake. Una, halimbawa, nasa high gear ka, dahan-dahan kang bumaba para mabawasan ang bilis at maiwasan na bumunggo ka sa unahan at humanap ng ligtas na lugar upang huminto. Paano haharapin ang tire blowout? Una, hawakan ng mahigpit ang manibela.
huwag biglang preno, pabagalin ang sasakyan at dahan-dahang itabi sa ligtas na lugar upang mawasan natin ang aksidente. Paano kung may agresibong pasahero o driver? Paano ka tutugon? Manatiling kalmado, iiwas sa konfrontasyon at uunahin ang kaligtasan ng lahat. Bakit mahalaga ang no counterflowing? Para maiwasan ang aksidente at mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko. Lagi po nating tandaan, ang pagiging maingat ay nagsisimula bago po man paandarin ang makina. Laging unahin ang kaligtasan. Maraming salamat.